daw po yung mag-ine. Handling learners with special needs in classroom settings. And papakilala ko po, ako po si Amy, isa po akong occupational therapist. Graduating po ako ng Doctor of Philosophy, Doctor of Humanities, at Doctor of Internal Relations. Pero yung puso ko po is para pa rin po sa mga kabataan na may special needs. Kasi po, occupational therapist po ako. Diba po? Meron po kami community-based rehab na nasa Binyan, taga-Binyan po ako. Kaya ako po lubos na nagpapasalamat kay Ma'am Hilda. Siya po ay aking naklase sa master's degree po namin sa SPED. Kaya ako po ay na-invite na po dito. Bale, OT po ako, dalawang masters, tapos nakatapos mo na ako ng PhD bago po ako nag-aral po. Kaya ang klase ko po yan si Ma'am Hilda. Learning po katulad po ng ilang mga estudyante hindi po dapat natatapos. Kasi po, katulad po ngayon, ang pag-handle po ng special needs o bata po na meron po special na pangangailangan ay nag-e-evolve. Hindi po siya parang nai-stack up lang na nasa classroom. Iba na po ang setup ngayon ang pag-handle sa batang meron pangangailangan or special needs. Next week. So ano po ba yung purpose natin? Mag-provide po tayo ng strategies and insights, hindi lang po para sa mga guro, kundi po para sa mga magulang, kung paano natin susuportahan ang ating mga anak na may mga special na pangangailangan. Sa una po nito is, gusto natin bigyan ng importansya yung inclusivity education o yung role ng mga guro. Ano po ang ibig sabihin ng inclusivity? Madalas po kasi, kapag po nasa special needs, ay parang po sila nakahiwalay. O po, may sarili silang mga classroom. O kaya naman po, parang hindi sila maisama sa mga regular na bata. Sa inclusive education po, sinusubukan po natin silang isama sa regular na environment. Ibig sabihin po ng regular na environment, hindi po yung parang tinatabi sila o inihiwalay. Kaya katulad po, may mga tumatang bata. Usually po, kapag nasa environment po, ang ginagawa po is sinasaway. Tawag po ako, "Dito ka, magulo, dito ka lang sa tabi ko." O kaya naman, huwag ka nang lumabas ng bahay. Tama po? Pero po, sa inclusive education po, ang ine-educate po natin, hindi po yung bata. Ang ine-educate po natin ay yung nasa paligid po natin. Yung mismong environment, yung mga kaklase, na maintindihan nila na kami medyo iba, pero kaparehas po kami. Diba? So kanya, kakatuwatak po, ano po gagawin? Sasawayin lang. Madalas po sinasaway. Pero dapat po, sinasabi lang po natin is, pakiintindi po, meron po yung special na pangangailangan, kailangan niya po tumakbo. Naiintindihan po. Kaya katulad po natin, tayo po, mungkin natin, pagkagising sa umaga, hindi. Tama po? Ewan ko sa iba, habang ay pagkagising sa umaga, iba na sa cellphone. Pero dapat po, ang routine ninyo hindi. Okay? Sila po, ang routine nila, pagkagising, pwede pong umiyak. So, hindi dapat sasawayin. Yan yung mga umiyak, yung routine. Diba po? So, yun po yun. Ang nag-a-adjust po, hindi po yung bata. Ang mag-a-adjust po, tayo po mas nakaka-intindi. Ano po yung kailangan natin nalaman? Na-identify po kung ano po ba yung mga may special needs sa loob at sa labas ng klase. Sige po, balik ko lang sa ito po. Humina sa system.
Ganda kanina eh. Medyo mahina. Mahina. Hello, ayan. Okay na po. Nalilinig na po ako. Okay. Parang hindi po ako nag-e-exert masyado ng effort. Okay? So, understanding special needs. So, children under special education are those that we identify needing additional support. So, kailangan po, ano kaya yung sinasabi natin additional support? Additional support, hindi lang po emotionally, mentally, and of course po, financially. Dahil po, alam naman po natin na kapag ang anak po natin ay may special needs, is napakagastos. Tanggalin na po natin yung gastos ng mahal ang tuition fee. Kasi kaya nga po nagpo-provide ang mga public schools natin ng support sa kanila. Di ba po? Kasi kung tayo po ay nasa private school, mahina po ang 50 or 80,000 sa pagpapaaral. Kaya very thankful po tayo sa mga public schools po natin na meron po talaga ang programa para po sa mga may special needs. Ano pa po yung mga additional needs? Kung yun po ay nagagamot, napakamahal din po ng gamot. Tama po? Tapos kung ang nag-aalaga pa ay yung mga lola, sa baybay yung gamot na pangangailangan. Para sa bata, at saka para doon sa senior. Diba? Pangatlo po, ano pa po yung mga additional needs? Mentally po. Yung mentally po is kasi kahit po sabihin natin na yung mga anak natin, apo, pamangkin, ay may sariling mundo, meron pa rin pong nararamdaman. Yun ang sinasabi Okay niya. po. Kasi po Pinangihinaan ko lang po. okay lang yan, Daddy. Okay lang. Okay po. Nararamdaman natin ay masyado makulit. Pero imagine po ninyo kung kayo po ay hindi naiintindihan at kayo ay sinasaway ng sinasaway. Ano po kaya nararamdaman ninyo? Di ba po? Kung kayo po ay nasa isang lugar na walang kakilala at pagtapos lahat ng mata ay nasa inyo, ano po ang nararamdaman ninyo? Ganun din po yung nararamdaman nila. Kaya nga ang sinasabi ko nga po, ang dapat na nag-a-adjust, hindi po yung mga bata, kundi po tayo. Kasi tayo po yung nakakaintindi. So, financially, emotionally, ano pa po, mentally, yung academic supports po. Yung academic support po, is hindi po siya nag-i-stack up na forever na parang preschool. Na ang kailangan ng nalalaman ay color, walang katapos ang color, walang katapos ang alphabets, walang katapos ang numbers. Ano po ba yung talagang pangangailangan? Pumapasok lang po sa school yung bata ng 2 hanggang 3 oras. Pero for the rest of the day po, nasa bahay. Ano po ang gusto natin mangyari sa mga anak natin? Gusto ba natin sila maging honor student? Ang gusto po natin at the end of the day is maging independent yung mga anak po natin. Tama po? Na kapag po sakali tayo ay tatawagin na ng ating tagapaglikha, maiiwan natin sila na kaya nila yung sarili nila. Tama po ba ako? Tama. Yung mga maligo sila mag-isa, makakain mag-isa, at magkaroon man ng konting pagkabuhayan na makakasurvive sila hanggang sa kaya pa nila buhay. Tama po ba? So yun yung mga suporta na kailangan po talaga ng ating mga kabataan. Next po, yung affect their ability to learn sa traditional classroom setting. Ang laking pasalamat po natin sa mga teachers na tinuturuan silang magsulat. Bakit po kailangan matutong magsulat? Kasi po, lahat naman po yan sila kailangan pumirma. Hindi po kailangan ng tama lang. Bakit po? Kasi baka mamaya, meron pa man, o meron po kailangan sulat, kahit naman po isang letra ng pangalan nila na isulat. Kaya po pinipilit ng mga teachers natin na kailangan mo magsulat. Hindi mo na
gawin sa kanya. Pagka sila po ay may mainit, huwag hawakan. At least makabasa ka naman yun. And paano po yun? Hindi po yung natuturuan ng malaki na. Kailangan po magsimula sa maliit pa lang. Kaya very important po yung ability to learn. And of course po, yung addressing learning needs. Kaya po madalas nahihirapan tayo kasi po ina-expect po natin kapag nagturo si teacher pagkalahatan. Pag nagtuturo po kasi si teacher, lalo na kapag nasa public school, pagkalahatan. So ang support na kailangan natin ng mga magulang, turuan sila ng individual sa bahay. Diba po? Kasi may kanya-kanya po silang pangangailangan sa bahay. Paano po yun? Ang una po natin gagawin is magkaroon ng routine sa bahay. Yung routine po naging hobby. Yung hobby po naging lifestyle. Ano po yung routine? Pag-isip po sa bahay, ang routine po ay pagkagising, ang routine ay nakain ba, mag-aagahan o maliligo. Pagka naligo, ano ang sunod na gagawin? O mag-aagahan na. Pagka nag-aagahan na, ano ang sunod na gagawin? Pupunta na ng school. Siyempre sa school may routine, kaya sunod-sunod. Pag natapos sa school, anong sunod na gagawin? Magtitili ba o magsiselfone na lang ng buong araw para huwag makulit? Hindi po. Bigyan po ninyo ng activity, pakolorin ninyo, bigyan nyo ng task, papupiliin ninyo ng mga damit. Kung ano man po yung mga household chores na kailangan po ninyong ituro. So, kung ang pagtuturo po ng pagtutupi ng damit ay nagsisimula sa 5 taon po lang. Hindi po siya nagsisimula na 10 na o pagkailangan. Kailangan po, maturuan po sila sa loob ng 5 years old. Kailangan maihiwalay na nila yung tikolor sa puti. Hindi naman po nila kailangan mag-identify kung ang kulay po ay orange, blue, yellow, or green. Sa labahin po, ang ina-identify lang po natin kung ang damit ay tikolor o puti. Tama po ba? Sa abahin din po, ang identification natin po sa damit kung panty ba to, brick ba to, pagtaas ba to o pagbaba. Yung basic po yun, isama niyo po sa routine na kailangan naturuan po. Okay po? Kasama niyo po sa routine ang mga pagsain. Kasama niyo po yun. 5 years old na rin naman po yun. Kahit po kumuha lang ng kaldero, at least matutunan niyang ituro kung ano ang kaldero at ano yung rice cooker. Nakakatakot po kasi kapag tuturuan niyo yung magbukas ng gasol. Tama ba? So, pinakatuturo po talaga namin, kahit na po 7 years old pa lang yan, ay gumamit ng rice cooker. Sa rice cooker po, walang sunog. Kailangan lang magturuan, magtanggal at magsaksa. Sinasama po yun sa routine. Ang problema minsan po sa ating magulang, natatakot tayo. Tama po ba? Natatakot. Isipin po natin, tayo po mga magulang, para po tayo mga archers. Ano po yung archers? Yung mga namamana. Yung mga anak po natin, para po sila mga pana or arrow. Darating at darating po yung panahon na kailangan ninyong i-let go yung inyong pana para po matutuloy sila mag-selling. So, kailangan niyo po kasama yun sa routine po ninyo. Kasi po yung routine na perfect po yun. Hanggang po sa ma-perfect po nila na, okay, mag-iipin na damit, magsaksak ng rice cooker at magtanggal ng rice cooker, gumamit ng lahat ng mga gamit ninyo sa bahay. Kasama po yun sa routine. Zero gadget po ba tayo? Hindi po. Kasi ba mahirap na po ngayon na mag-zero gadget? Yung hindi gumamit ng cellphone. Tama po. Pero huwag niyo naman itong gawin yaya ang cellphone. Okay po?